ladies and gentlemen. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you. Our joint statement of the SB 11, the minority, that's our. Sir, nag-attempt po ba kayo na kontakin si SB? Or kahit sino sa majority? Through the Secretary, yes. So sir, ano expectation tomorrow? Magkakaroon pa ba ng session or wala na? We'll be here because that's our duty. And we appeal to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate. Hindi para mag-absent lamang. At magbulakbol. Sir, nakikita yung agenda. Paano po tomorrow, last session day na po? Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang patas na na-approve, walang resolution na-approve, pati mga confirmation ng mga military personnel natin hindi na-confirm. Sayang ang bayad ng taong bayan natin. At lahat ito dahil lamang sa isa sa mga kasamahan nila ay nakakulong o dinampot ng PNP kahapon. Sir, parliamentary tool daw to, sabi ni SP Cayetano, para matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing on Thursday at para di nyo daw po maagaw yung ibang committee na chairmanship, sabi po sa live niya kanina. Abuse po yan ang sinasabi niyang parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan din. Mabutit binawi nila yung subcommittee. And the numbers will always speak for themselves. Habang ganito ang bilang namin, kami ang minority. Dapat siya rin, si Senate President at ang majority, maging matapang harapin ang mandato o kakulangan ng mandato ng buong Senado dito sa floor. Ang masakit niyan, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan, sa Facebook siya, papasok. Dito siya magsalita. Dito dapat siya magsalita. Dito dapat siya mag-debate kung anong gusto niyang gawin. Huwag naman sa social media. So kung may violations sa rules, ano yung pwedeng gawin dun sa pag hindi nila pagpasok ng ilang araw? We will be tackling that hopefully by tomorrow. Dahil again, the rule and the rule says and the Constitution says that we should meet at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesdays. As a matter of fact, even Thursday should be a working day also to do those things. We'll cross the bridge when we get there. We'll see. At inihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pumasok po bukas, magkita-kita tayo dito, pwedeng pagdebatihan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay. Dito po kami magdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. At hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan. At hinahabol ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise duwag ka. Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-adjourn without settling anything? Tingnan natin. That's why we're appealing to our colleagues, yung mga kasama natin, na gampanan natin yung ating trabaho kasi binabayaran tayo ng taong bayan. Nakakahiya ito. At bawat araw na hindi natutuloy ang session, hindi napapatupad yung batas, hindi na-implement yung mga dapat naming ipatupad, yung kagaya kanina, yung
may mga taong pumunta dito para i-confirm, hindi nako-confirm. Sayang ang panahon. Sir, aside from these calls, Sa Thursday, paano po yung Blue Ribbon? Tuloy, wala naman tayong pinipigil na Hindi ho hearings, namin eh. inahadlagan yung Blue Wala. Ribbon. Ituloy po nila yung Blue Ribbon. Figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kaming ginagawang hadlang sa proseso ng Senado at mga agenda ng Senado, wala. Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala, this is actually sa dami na nilalabag ng rules ng Senado. It's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay tutol dito dahil impunity ito, hindi ito Senate independence. sir, anong measures to hold them accountable, sir? If it is impunity, sir, what are the measures to hold them accountable? Okay, ganito na lang, no? We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag na si Senate President kasi we appeal to their sense of duty, of their responsibility. Kasi mukhang untenable na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session bukas. Sir, you have... Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro temp. Pag wala yung SP and pro temp, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. Sir, you have Or any other information... member designated by the Senate Now, President. So, Yeah. sir, you have information na talagang utos po ni SP Cayetano na huwag Yun ang mag-attend nirelay ng sa amin session. ng secretariat. Saka nag-live na naman siya sa Facebook kanina para sabihin in effect iyon. At maling-mali pa yung sinabi niya kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. Ganito, no? At what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate presidency, power, position. Kaya nag-a-appel kami sa isa bang kasamahan namin sa majority bloc. Ano bang price para sa inyo? Sa tingin namin wala eh. Tingin namin nakikisama lang sila kay Senate President Cayetano. Ako naniniwala, hindi naman lahat sa majority ay mga loko-loko. Ano? Meron pa rin sa kanila mga mabait. So I appeal to those members of the majority na meron pang katinuan sa pag-iisip, pumasok naman kayo. Magtrabaho naman yun. May po ba kay Sen. Chico Estrada na umanin kapalit pagbasura ng punong kaso sa kanya? Walang ganun. Walang ganun. Again, figment of their imagination. Yung pakikipag-usap sa isang kasama namin, let's say member ng majority, kinakausap ng minority, o yung minority kinakausap ng majority, normal yun. In any parliament, normal yun. Pero yung para sabihin na walang pananakot. Hindi ka Walang namin presyo. pakukulong. We don't have that power. We have no power over the ombudsman. What happened is the rule of law. What can we do? Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo? Yes. Sa minority? Why not? Sino-sino Why po not? kaya? Lahat sila. Meron na po ba sa kanila na... We're appealing to them. Pwera lang si Alan Peter. Lahat, inibita namin, sumalip kayo sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Meron na po ba sa majority ang nagsabi na hindi rin nila gusto itong ginagawa ng pagbo-boycott sa plenary session? Meron, marami. Alam ko, marami nalulong po sa kanila. Marami nagte-text sa akin na gusto talaga nila magtrabaho, hindi nila maintindihan bakit nagkakanito. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Never has it happened in my time here in the Senate, and I'm sure the longest serving is Senator Kiko, Senator Tito Sen. Ay hindi po nangyayari pa yan nangyari dito sa atin. So talagang this is unprecedented, and I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution. Kanina pala, humingi pala kami ng paumanhin
Dahil kanina, yung dalawang third reading sana, nandyan ulit. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. 4 dun sa 8 naka-agenda today, dapat 2 agri-bills na makikinabang sana ang ating mga magsasaka at mangingisda at yung citizenship bills. Lahat hindi na-actionan dahil dito sa abandonment of responsibility. Pati yung Plus dalawang health pati yung bill bills. health ni Senator Risa. Magna Carta of Barangay Health Workers at saka Anti-Hospital Detention Bill. Yung anti-hospital Nasa detention. amendments na. Hindi nila bigyang daan ang sesyon para makumpleto yan para sa ating Sa mga lahat, kababayan. sabihin na lang natin tulong kay Ma'am Risa. Sa lahat ng nasa ospital na yon, na mga mahihirap natin mamamayan, na hino-hostage ng ospital dahil di makabayad, kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na ipagbabawal yung paggagawa ng ganyan, na i-hostage yung pasyente. Thank you. Hindi natin na ipasa. Thank you. Oh, thumbs down, thumbs down, thumbs down. Oh, meron din. Resign. Resign.